morning. Good morning tayo. Ito ay pangalawang kape ko na ditay. Oo, pangalawang kape. Kaya pag binigyan mo ako ng ng sponsor. May sponsor, kape. Bala ka na ako magbigay ng kape. Sponsor, kunyari, choose me. Kaya talaga, dahil dyan kahit medyo araw-araw na kayo nakaalala lang kasi ako sa mga, siyempre sa mga naging tropa-tropahan natin na nakasama dati. Hirap din mag-ano na, nakakamiss din. Kaya dahil dyan tayo mag-chismis, chikahan na tayo mga ditay. Tayo mag-chismis, chikahan na tayo ditay. Yung kasi naalala kasi ako ditay. Magkatrabaho sila. Dati, ang trabaho talaga nila ay pagiging construction dahil construction sila, parang sila may asawa. Tapos magkasama sila lagi magkatrabaho sa construction. Nagkasabay sila din magtrabaho doon, parang naging tropa-tropa sila dahil parang sila naging magtropa-tropa. Kahit na may mga anak din sila, tapos dumating sa time na lagi sila nag-body-body silang dalawa. Mas malimit sila na magkajowa. Mas masaya silang magka-body-body silang dalawa. After noon, syempre, yung mga asawa nila, parang sila may asawa eh. So, yung mga anak, may dumating sa point na wala pa naman sila pareho sa, kumbaga, yung isa kasi may bagong asawa, kaluka naman. Yung isa may bagong baby uli, yung isa may ganun, pareho sila. Parang lahat na sila ng kanilang mga anak, parang sila mga ninong, o parang sila yung mga ninong, mga ninang, o gano'n. Sa katuwa, kasi after nun, nagplano silang dalawa na mag-company. Parang siguro naumay na yata sila mag-construction, kaya sila naghanap ng company. So, yung nag-apply silang dalawa, nag-apply talaga sila. Hanap sila, tapos nakapagtrabaho silang dalawa. Siyempre, magkasya pa rin sila. Oo, di pumalay yan. Kaya talaga pag beshi. Pareho silang nagtatrabaho. Tapos, pareho silang magre-rest day ng Sunday. Hindi sila napasok ng Sunday kasi pareho sila nagsisimba. Dahil nagsisimba sila, yung isa, kasama niya kasi lagi, yung asawa, tapos yung anak nila, pero kasi yung ibang anak kasi nila, kumbaga may parang pwesto parang simbahan. Yun. Tapos yung isang beshi niya, napunta talaga sa area niya mismo at doon nagsisimba. Una ka to, yung tropa niya na yun, napunta doon sa lugar niya para pag Sunday, doon din sila magsisimba. Sabay-sabay sila nagsisimba pag Sunday. Pero hindi na sila magkakatabi. Kaya tawa ng tawa kasi lagi sila magkasama. Tapos pagkatapos ng almus ng simba, yun, yung tropa niya napunta sa bahay, kasama yung asawa, kasama yung mga anak. Kaya tuloy yung mga anak nila, parang matutropa na din. Magkakatropa. Siyempre, asikasuhin ng mga asawa nila para mag-almusal hanggang sa magkatanghalian. Alam, ang ganda ng banding nila kasi pagsisimba, sabay sila. Tapos, yung linggo na yun, para sa kanila, yung oras sila, pamilya-pamilya. Oras ng banding-banding, parang ganun. Masaya-masaya sila para yung mag-asawa. Mga asawa nila, masaya din. Tapos, pag after naman nila ng linggo na tawag ng mga body-body ng pamilya, syempre, uwi na pahinga. Syempre, kasi kapag mga kampay talaga, di ba malimit linggo talaga ang kampay. Kahit may ganun din. Noon, after nun, pagkapasok nila sa company, naging okay sila magkatrabaho kasi kahit na medyo mahirap, di ba? Yung experience natin sa mga company natin, kahit sobrang hirap, marami tayong nakakasama, nakakausap, nakakabody. Di ba ganun kasarap magtrabaho kahit sobrang hirap ng trabaho? Yun. Sobrang trabaho nila mag-asawa, sila magtropa, sila magkakaibigan. Kaya tulungan sila pareho, tulungan sila, pero kahit sila yung magtulungan, may kasama silang chismisan. No? Pero okay, hindi naman sila nagsisan muna kasi habang nagtatrabaho sila, ano talaga ang trabaho nila? Tapos madating sa point na yung gusto ng yung asawa ng isa magtrabaho, yung total yung trabaho magawa ng kunyari magbenta ng pagkain para at least nakakapag kasi nga yung asawa niya rin ng baon-baon, syempre paglulutuan tapos bigyan ng pang-almusal o tanghalian. So napagplanuhan ng babae na magluto na lang tapos ibenta sa trabaho. Dito tawa naman kasi syempre mga magtutropa, yung sa friends silang dalawa. Free lang din ang pero nagtutulungan sila. Oo, nakakatuwa din talaga. Nakakatuwa talaga silang dalawa. Nagtutulungan sila kahit hindi yung asawa nila, tutulungan din nila. Kasi parang mangyari parang pati mga asawa nila, mga best friend na din. Pero kahit na doon pa lang sila nagkausap-usap dahil nga sa sobrang mga asawa nila ay mga best friend simula construction hanggang sa ngayon. Kaya nangyari pati mga misis nila naging masaya bilang mga magkaibigan. Doon. Yun. Pag uwi nila sa trabaho, syempre may mga time talaga nagkakabadi-badi sila, tamang inuman, parang marelax sa trabaho. Sa sobrang trabaho nila sa araw-araw. Dumating sa point na hindi mo iniisip ang tawag doon, parang hindi mo masasabi ngayong araw na to, parang ganun, parang umuwi ka dahil sa trabaho, pero parang tinatamad ka, parang nahihirapan, parang masama pakiramdam, parang ganun. Tapos dumating sa point na nagising siya ng gabing yun. Parang nagtaka siya, biglang may tumawag. So after nun, tumawag yung asawa ng best friend niya. Doon nalaman nila na yung pala, yung asawa na yun, yung asawa, ang tinawag ay namatay yung anak niya, namatay yung asawa. Kumbaga, nagulat silang mag-asawa kasi yung best friend niya, namatay. So, sobrang basta pinag-asikaso niya yung mga anak niya. Yung ibang anak niya sinama kasi nga para mapunta sa bahay ng best friend niya kasi syempre, nalungkot siya na bigla nangyari, na namatay yung kanyang best friend sa trabaho. Pumunta talaga sila doon para gabayan yung asawa. Kasi syempre, kaibigan na rin nila yung pinaka-asawa noon. Kaya naawa sila, nalungkot ba? Lalo na siya, nalalaki dahil mag-best friend sila simula sa pagtatrabaho. So, ang nakwento ng kanyang asawa, ang kwento nga nung namatay na asawa, na yung best friend niya, pag-uwi ng trabaho, nagpahinga. Pero tinawag yung asawa niya parang gusto lang lambingin na yakapin, gano'n. Kasi dumating sa point na yung si misis nga, na may ginagawa, naglilinis, habang naglalaban ng time na yun, kasi nga may mga anak din na maliit, kaya inaskaso. Pero napakain naman lahat ng mga bata, ng asawa niya. Kung pinag-rest lang, pinagpahinga na, habang siya naglalaba pa, naglilinis. So yung lalaki, gusto niyang palapitin yung asawa niya, yung babae, parang malambing ba, parang gusto lang lambingin.
So hindi niya muna inasikaso kasi nga kailangan tapusin yung ginagawa. Yung hanggang nakapagtrabaho na yung nakatulog na yung lalaki. Dumating sa point na yung medyo madaling araw na siguro hating gabi na natapos ang ginagawa ng asawa ng babae. Nahiga na siya bago niya lapungin. Ang parang lambingin na rin yung asawa kasi tapos siya maglaba, maglinis, inabot siya ng hating gabi bago matulog. Pero nilambing niya yung asawa niya. Pero dumating sa point na nakaramdam siya na hindi niya alam bakit hindi sobrang pagod sa trabaho kaya pinagpahinga na lang muna sa makatulog ng umaga. Parang yun nga, naramdaman ng anak, ganun na nangyari. Kasi nga, imbis na matulog siya, mga na-feel na yung asawa niya, malambingan niya habang natutulog kasi tapos sila para sa trabaho. Kaso hindi na siya bumangon, tumawag talaga siya tumawag siya ng mga kailangan tumulong. Kasi nga, di na rin alam ng asawa ko ano nangyayari, bakit hindi nagigising. Yung dumating sa point, doon pala nangyari na hindi na nagising. Ano pa yung tawag doon sa ano yun? Basta hindi na siya nagising. Na sobrang lungkot ng best friend. Oo, sobrang nalungkot ng best friend niya kasi sobrang sulat sa kulang sila yung mga construction, hanggang sa nagkaroon ng company, tapos nagkaroon sila ng panibagong anak, mga bibing anak. Pareho sila natutuwa kasi halos ng kanilang mga anak mula sa alaga nila. Para sila mga ninong at ninang o mga tita. O nakakatawa sila mag-best friend. Kung mga problema silang dalawa lagi ang magka-body kahit konting tagay-tagay. Never siyang nag-try na makipag-body sa iba. Silang dalawa lang nagbabody kahit konting tagay-tagay. Kaya sobrang awa doon, sobrang lungkot ng isa kasi nga yung best friend niya namatay. Hindi niya akalain nangyari na hindi mo nga inasahan. Kaya yun, naalala ko lang kasi parang yung best friend ko ganun. Kahit sobrang kunyari ako trabaho, sobrang pagod sa trabaho. Pero siya, madating ako sa point siya na, may problema ako ganito, ganyan, may problema sa jowa, ganun. Ako man, dumating sa point na may problema din dati. Mandiyan din siya. Mga yung kung ano yung problema nila bawat isa, pareho sila napunta sa bawat isa. Kung sino dadayuhin. O ganun kami, kaya nung time, dumating sa time na hindi ko ina-accept, hindi ko matanggap, na bigla siyang nawala. Bigla rin siya namatay. Kaya sobrang hirap na hirap ako nung dati kasi siya mismo nakaka-express na kung trabaho kung lang problema ko dati. Problema lalo sa relasyon o sa mga naging wala. Siya, ganun din siya sa akin. Kaya lagi ko rin siyang tinutulungan kahit sobrang pagod ako sa trabaho, binabadihan ko siya pag may problema. Yun, ang hirap talaga. Hindi mo masabi lahat ay nagiging tropa, ay magiging best friend. Meron ka talaga masasabing mas best friend. Diba? Sa dami mong natin magiging kaibigan o tropa, may masasabi natin isang tao na best friend talaga. Yun lang, naalala ko lang. Wala masabi. Monday ngayon, kaya sa pangalawang kabineto. Yun. Kaya pag marami tayong mga naging kaibigan, hindi natin masabi lahat kung sino ang best friend, na? Kaya huwag ka plastic, kasi karami ka tropa, ay mas marami ka plastic, at least, ay luman lang yun, okay lang yun, no? Bayaan mo na sila sa buwan nila, kasi hindi natin sila beshi, ha? Yun lang.